Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Camille Ibarita Capote 38 minutes ago. Good news po ito. Wise move ni BP Sara at yung mga ginagawang ganito ni BP Sara lalo lang kakabahan ang mga kalaban niya sa politika. Ito. Vice President Sara Duterte visits Iglesia ni Cristo Central Office. Vice President Duterte paid a courtesy visit to Brother Eduardo V. Manalo, the Executive Minister of the Iglesia ni Cristo, to personally convey her heartfelt congratulations on the Church's 111th founding anniversary. BP Sara expressed her deep appreciation for the Iglesia ni Cristo's commitment to public service and community outreach not only in the Philippines but around the world. She commended the Church for its efforts in uplifting lives through programs such as Lingap sa Mamamayan, which serves people from all walks of life regardless of faith or background. All that we do must be for God, our country, and the Filipino people. Ayan. Yan po ang mga litrato ni BP Sara. Ayan, magkatabi sila ni Minister Eduardo Manalo. Ayan, nagkakamayan sila. Okay. Yeah, PH Watts, manginig na kayo. Okay. Bigyan lang ako ng comment sa Iglesia ni Cristo. Nasign ako dito sa Mindanao, 1985, ano? Kaguluhan pa noon ang lakas ng NPA. Na-assign ako sa isang liblib na lugar sa ang pangalan pa noon is Laak, Davao del Norte. Ngayon, San Vicente Nate. Then, ang mga ministro, pari man yun, talagang wala silang magawa kundi sunod-sunuran lang sa mga NPA. Kasi walang magawa ang mga tao, lalo na ang mga pastor, kaabag, o yung lay leaders ng Katoliko sa sunod-sunuran lang sa mga NPA. But, grabe. May alam akong mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga bulubunduking parte ng Davao del Norte noon. Hindi sila nagpapasindak sa NPA. Kung ano ang turo ng salita ng Diyos, yun ang kanila. Bahalang kaya to a point, nabalitaan ko na lang, may isang ministro ng Iglesia, that was 1988. Talagang sinampulan ng mga iglesia. Kaya mula noon, ang taas na ang respeto ko sa iglesia dahil hindi basta-basta natatakot. May alam nila yung salita ng Diyos, doon sila nagbabase sa turo. Mas mabuti pang, mayroon kasing verse sa Bible na huwag kayong matakot sa makapatay sa katawan. But after that, wala na silang magagawa sa kaluluwa at espiritu. Ang dapat ninyong katakutan ay ang Diyos na pagkatapos mamamatay ang katawan, may kapangyarihan na ilabay o itambog, idalhin ang kaluluwa at espiritu sa impyerno. So, salute ako sa Iglesia ni Cristo. Plus, of course, yung samahan nila. And then, marami akong mga sundalo na Iglesia ni Cristo. Then, kaibigan ko, Iglesia ni Cristo, hindi naman lahat, wala namang perfect nga grupo, kailang karamihan. Basta Iglesia ni Cristo, law-abiding and productive citizen. Kaya, congratulations po. Saludo ako sa Iglesia ni Cristo sa ilang 111th founding anniversary. Dito na ngayon, sa politika. I think last year ba yun? Bumisita ulit si BP Sara. Kabahan na sila kasi kahit malayo pang eleksyon,
ang galing ng diskarte ni BP, yung relationship building. Hindi yung lalapit ka na lang kung kailangan mo. Ay, ito kay BP, kahit wala malay Panginoon, hindi pa nga nagdi-declare ng kanyang candidacy 2028. Yan. Relationship building. Oh, granting, tatakbo si BP Sara. Kailan, tingin ko, tatakbo kahit hindi pa siya nag-ano. Impeachment, wala na yan. Solved na yan. Wala silang magagawa habang nandyan si Senator Marcoleta sa Senado. Nandyan yung Duterte Black. Wala silang hindi nila ma-impeach si BP Sara. Sabi nga ni Senator Marcoleta, lintik lang, walang gante. Kumanda na kayo. Hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Yan. So, 2028. Oh. Sino ang endorse ng iglesia? Meron pa bang iba? Hontiveros, malayo. Romualdez, malayo. Lenny, wala rin. Tulpo, wala rin. So, most likely, wala nang iba na i-endorse. Ito, opinion ko lang ito. Ayaw kong pangunahan ang leadership ng iglesia. But, basing from the support ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, lalo na nung nag-rally sila, kailan ba yung Dambuhalang rally, na halos 3 million people nag-attend all over the country para panawagan na huwag ituloy ang impeachment. Yun na yun, yung mga clear proof na ang Duterte at Iglesia ay may malalim na pinagsamahan. So, kabahan na kayo dyan. Magbasa tayo sa mga comments. Okay, kabahan na sila. Okay, anyway, ano pa, yung mga ginagawa ni BP Sara, nakakabahan sila. Yung palagi na siyang umiikot ngayon, lalo na pagbisita niya sa mga OFWs. Kasi ito na, may dalawang black voting groups na malakas ang dating Iglesia at OFWs. Bakit malakas? Millions ang OFWs. Pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Yung mga pamilya ng OFWs, kayang diktahan ng OFW doon. Padala o butuhan yun? Siyempre, kung anong gusto ng nagtatrabaho, yun ang masusunod, di ba? Kaya black voting na ngayon ang OFW plus black voting ng Iglesia, wala na silang kawala o wala na silang papupuntahan. BP Sara 2028, panalo na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanbig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel net is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagtayo ng mas maayos na tahanan ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video nito. Ni ang mga tagan og gero og mag-atop na ni siya karon.